Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Nakasuot ng malaking coat si Maria sa magarbong damit na binili niya noong Martes. Sa isang matatag na hakbang, binuksan niya ang mga pinto ng restauran ng Magnolia at pumasok na sinundan ng kanyang pamilya, Tia Dalila, tiyuhin si May, kanyang anak na babae na si Milena at ang kanyang asawang si Cesar. Pagdating isang payat, magandang babae na may nakangisi ng ngiti ang nagtanong kung may reserbasyon ba sila. Si Maria, na may determinadong ekspresyon, ay sumagot habang nakatingin sa babae, "Ang aking anak ay ikakasal dito at kasama ko ang aking pamilya upang magdiwang." Ang receptionist, na ang pangalan ay Miriam, ay tumingin sa listahan ng reserbasyon at sinabi medyo nagulat, "Paumanhin, wala kaming anumang mga piging sa kasal na naka-schedule para sa araw na ito." Hindi nag-atubili si Maria. "Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang tamang lugar," she said, gently pushing Miriam past. Kasama ang kanyang pamilya, naglakad si Maria patungo sa likod ng silid. Si Miriam, nalilito, lumingalinga sa paligid na hindi alam ang gagawin dahil pangalawang araw na niya sa trabaho at walang nangyaring ganito noon. Ang pag-iwas sa mga buong mesa ay madali dahil ang ilan ay walang laman. Ngunit, nang lumingon siya sa kaliwa, isang bata at malakas na security guard na nakasuot ng suit ang lumapit kay Maria at marahan, hinawakan ang kanyang braso. "Bitawan mo ako," sigaw niya, sinusubukang pakawalan ang sarili. Nang makalayo ang security guard, si Augusto Jr., na nakaupo sa isang mesa sa kabilang gilid, ay mabilis na tumayo. Ginawa ang isang discreet gesture sa babaeng nakaupo sa tabi niya at lumapit kay Maria. Nagawa ni Maria na palayain ang sarili mula sa gwardya at ang shout ay mas kalmado, itinuro ang binata at sinabi, "Ito ang aking anak." Magalang na kumaway si Augusto Jr. sa pamilya ni Maria. Tumingin siya sa security guard na may hangin ng hindi pagsang-ayon. "Anong ibig mong sabihin? Kung wala ang nanay mo at ang mga kamag-anak mo, paanong posible iyon?" Ang sitwasyon ay naging lalong hindi komportable. Pagkatapos ay tinawagan ni Augusto si Miriam, ang receptionist, at tinanong, "Pakiusap, maaari ba tayong mag-set up ng mesa para sa 7 tao? Pasensya na, puno kami ngayon, pero pwede naming pagsamahin ang table mo sa ibang grupo," sagot ni Miriam. "Paano ang wedding menu para sa 7 tao? Maayos din natin yan." Mabilis na umalis si Augusto upang tingnan, habang si Maria at ang kanyang pamilya ay nakatayo malapit sa isang maliit na entablado kung saan ang mga musikero ay nagtutune ng kanilang mga instrumento. Si Maria na halatang naiirita ay tahimik na nagsabi kay Tia Delilah, "Sinabi ko na napupunta tayo sa kasalang ito at walang makakapigil sa akin." Sinubukan ng tiyahin na makipagtalo, ngunit determinado si Maria. "It's my way," sagot niya sa matigas na tono. Biglang sumulpot si Augusto at nakangiting sinabi, "Iset na natin ang table. Wala sa plano, pero dahil nandito na tayo, gagawin natin ang lahat ng makakaya natin." Nagmamadali ang mga waiter, pinag-isa ang mga mesa at inihanda ang mga kubyertos at mga pampagana. Ang isa sa kanila ay kumaway kay Augustus na nag-imbita sa mga kamag-anak ni Maria na sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa mesa, bumulong si Maria sa kanyang tiyahin. Sino sa palagay niya ang hindi gustong makita ang kanyang biyenan sa araw ng kanyang kasal? Hindi man lang siya bumangon para batiin tayo. Pagdating nila sa mesa, nakita nila ang isang dalaga na nakasuot ng pinong pink na damit na may mataas na kwelyo at mahabang gintong kulot na nahuhulog sa kanyang mga balikat. Siya ay nakaupo na may kalmadong ekspresyon, ngunit ang kanyang mukha, na dapat ay maganda, ay minarkahan ng ilang mga galos. Ang tanawin ay hindi komportable na si Maria ay hindi makagalaw kahit saglit. Lahat ng nasa mesa ay mukhang nagulat, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Magkahalong habag at discomfort ang naramdaman ni Maria. Hindi alam kung paano magre-react sa eksenang nasa harapan niya. Natahimik ang ibang bisita sa mesa at nakatingin sa ibaba. Parang gusto na nilang magwala. Pagkatapos si Augusto, na may mahinahong ngiti, ay lumingon at ipinakilala ang kanyang asawang si Thais na parang walang kakaibang nangyari. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga kamag-anak na dumating nang hindi inaasahan ng walang pag-aalinlangan. Si Tay ay kalmado,
nang hindi nagpapakita ng anumang kahihiyan sa sitwasyon. Matigas ang kanyang mga balikat at umupo siya ng tuwid, hindi sinusubukang itago ang kanyang mga mata. Ang iba pang mga bisita ay tila hindi komportable na ang kanilang mga tingin ay bumaba. Sa pagkakataong iyon, may lumapit na waiter na may dalang isang balde ng champagne. Tumango si Augusto na nagpapahiwatig na maaari na siyang magsimulang maglingkod. "Malamang, gusto mo bang mag-toast, inay?" tanong ni Augusto kay Maria. Ang kanyang tiyuhin na si Shimei, ang pinakamatanda sa hapag, ay itinaas ang kanyang baso at, na may pilit ng ngiti, ay nagsabi, "Isang toast sa kalusugan ng mga kabataan." Ininom niya ang laman ng kopa ng sabay-sabay at lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay sumunod sa kanyang halimbawa. Uminom din sina Augusto at Tay. Iyon ay nang si Maria, na may bahagyang hindi komportable na ekspresyon, ay nagtanong, "Maari ba akong kumuha ng mas malakas?" Kaagad nang magdala siya ng bote ng brandy, tinulungan niya ang sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang baso at kumagat sa isang pulang caviar sandwich. Tahimik at tensyonado ang kapaligiran, para bang lahat ay nahihirapang maghanap ng sasabihin. Ang malambot na musika na tinutugtog ng mga musikero sa entablado ay nagpawi ng ilang tensyon. Ang isang saxophonist ay mahusay na tumugtog, habang ang isang pianist at isang gitarista ay mahinang sumabay sa himig. Nagdala ang waiter ng mas maraming champagne at ang lahat ay nagsimulang magpahinga ng kaunti. Nagsimulang lumitaw ang tawanan, ngunit tila malayo pa rin ang usapan, na parang walang nakakaalam kung ano ang dapat pag-usapan. Si Maria, na nagpatuloy sa pag-inom, ay hindi pinapansin ang mga pag-uusap sa paligid niya. "Hindi ko inaasahan, napipiliin mo yon, Augusto," bulong ni Tia Delilah na nakaupo sa tabi ni Maria. Ang tinutukoy niya ay si Thais, ang asawa ni Augusto, na, sa kabila ng lahat, ay tila napakalmado. Napansin ni Maria ang pamumuna ng kanyang tiya at, na may maingat ng ngiti, inisip ang nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas, sa kasal ng kanyang anak na si Milena, nagbiro siya tungkol sa kanyang manugang na hindi eksaktong isang philanderer. Sineseryoso iyon ng tiyahin at, noong panahong iyon nasaktan siya. "Tingnan natin kung sino ang pipiliin mong maging asawa ni Augusto," sabi ng tiyahin. Ngayon, nakaupo sa mesa, tumingin si Maria kay Thais at naisip sa sarili, "Alam kong magiging maganda ka, ngunit hindi ko alam kung ano ang iisipin tungkol dito ngayon." Si Augusto, na laging matangkad, payat, asul ang mata, pangarap ng bawat babae, ay pinalaki ng kanyang ina ng may labis na pagmamahal na nag-aral sa kanya ng mag-isa pagkamatay ng kanyang ama. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, hindi siya tumigil sa pagbibigay ng pinakamahusay para sa kanyang anak, na ngayon, sa edad na 30, sa wakas ay nagpasya na magpakasal. Ngunit hindi niya ipinakilala ang kanyang magiging asawa bago ang kasal, isang bagay na ikinagulat ng lahat, kabilang si Maria. Pumunta siya sa lungsod pagkatapos niyang mag-aral at pumasok sa universidad. Sa kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang waiter, at sa paglipas ng panahon, ay na-promote bilang manager. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang usong restaurant. Pinangarap niyang isang araw ay magbukas ng sarili niyang negosyo. Si Maria naman ay nagkaroon din ng kasaysayan ng trabaho at pagtagumpayan. Nagsimula siya bilang isang kusinero sa isang maliit na cafe at unti-unting umayos. Ngayon, ang kanyang anak ay nasa kasagsagan ng kanyang karera at buong pagmamalaki niyang sinabi tungkol kay Augusto sa lahat ng kapitbahay. Alam niyang siya ang kinabukasan ng pamilya na naging dahilan ng kanyang puso na puno ng pagmamalaki. Habang kumakain, naisip ni Maria kung paano nagbago ang lahat. Noong bata pa si Augusto, ginulat niya siya sa pagsasabing wala siyang kasintahan at naramdaman niyang may kakaiba. Ngunit ngayon ay nagsalita na siya ng may katiyakan tungkol sa kasal at iniwan nito ang kanyang punit-punit. "Nais ko lamang na siya ay maging masaya," naisip ni Maria, habang pinagmamasdan niya ang gawin ni Thais, na tila napakalma na para bang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ngayon, habang lumalalim ang gabi, naalala ni Maria ang mga salita ng kanyang anak bago ang pagdiriwang ng bagong taon. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan ng isang kaibig-ibig na babae at ang kanyang ina ay magiging masaya sa kanyang pinili. Gayunpaman, huminto siya sa pagtawag, pakikipag-usap tungkol sa kasal at iniwasan ang anumang uri ng paliwanag. Nagtataka si Maria kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila
habang ang malambot na musika ay patuloy na nagpapahina sa kakaiba at tensyon na sandaling iyon. Alam ni Augusto na isang araw sasabihin niya ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, hindi maintindihan ni Maria. Nang ikasal ang kanyang anak, pinilit niyang kumbinsihin si Tia Dalila na kunin ang sasakyan ni Tio si May para pumunta sa kaganapan, kahit na hindi imbitado si Milu, na kasing edad ni Augusto. Ganun pa man, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong makita ang asawa ni Augusto. Dahil sa kaibuturan niya, alam niyang laging napapaligiran ito ng magagandang babae. Ngunit paano naisip ng kanyang ina na pipili siya ng asawa na iba sa lahat ng inaasahan niya? Hindi ito matanggap ni Maria. Hindi siya maaring maging ganoon kapangit na isip niya. Maging ang asawa ni Milu, si Cesar, ay tila natatawa sa Thais na nagsasabi ng isang bagay sa kanyang hininga tungkol sa kanyang hitsura. Ngunit si Augusto, na may matatag na tingin, ay hinawakan ang kamay ni Thais at tumingin sa kanyang mga mata na may pagmamahal na tila mahiwaga. Para sa kanya, walang mahalaga, hindi ang hitsura o makukulit na komento. Si Maria na lubos na nawasak ay hindi maintindihan kung paanong ang kanyang anak ay makakapili ng isang babae na iba sa mga dati niyang kasama. Sa mga mata na puno ng luha, siya ay nagtanong, sumisigaw, "Paano ka, anak ko? Paano ka pumili ng gayong pangit na babae?" Si Thais, na hindi alam kung ano ang gagawin, ay bumangon mula sa mesa at bagamat siya ay hindi malayo, tiyak na narinig niya ang mga salitang, "Ewaw." Ngunit sa halip na mapahiya, nagpakawala si Thais ng isang mahinang tawa na parabang naiintindihan niya kung gaano ito kasakit. Ngunit sa parehong oras, walang ibang mahalaga. Tinakpan ni Tia Delilah ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Sinusubukang iwasan ang mga mata ng iba. Ngunit nainom na ni Maria ang kanyang isip ng walang pakialam. "Hindi ko inaasahan iyon sa iyo, Augusto," sabi niya na may bahid ng galit at lungkot ang boses niya. "Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw mong pumunta tayo sa kasal mo." Sigaw niya at sa gitna ng pag-iyak, hindi niya natapos ang pangungusap. Si Augusto, na naiirita na, ay humiling sa kanyang ina na tumahimik. "Mom, please shut up." Galit niyang bulalas. "Wala kang alam." Hindi nasagot ang mga salita ni Maria. Nagdadalamhati siya, nagtataka kung paano ang anak na pinalaki niya, napakatalino at maganda, ay maaaring gumawa ng gayong maling mga desisyon. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagsimulang tumugtog ang malambot na musika sa restaurant. Napakagandang himig nito kaya napatahimik siya, na parabang lahat ng tao sa paligid niya ay tumigil sa pakikinig. Biglang isang boses ng babae ang nagsimulang kumanta ng Ave Maria, at ang matataas na nota ng kanta ay dalisay at malambot na tila umaantig sa kaluluwa ng lahat. Nakakabilib ang boses kaya tumahimik ang lahat na para bang nakikinig sila sa isang anghel. Nang tumingin si Maria sa entablado, halos tumigil ang kanyang puso. Si Thais iyon ang babaeng kagagaling lang niya. Ngunit ngayon, na may mapusyaw na pink, simple at masela na damit, mukha siyang tunay na prinsesa. Ang kanyang boses ay may kapangyarihang magpakilos kahit na ang pinakamatigas na puso. Ang mga peklat na mayroon siya sa kanyang mukha ay nawala sa ilalim ng malambot na liwanag. At ang kanyang presensya ay kaakit-akit na ang lahat sa paligid niya ay nakalimutan ang kanilang mga problema. Si Maria, na nakadilat ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Oh God," bulong niya, walang imik. Habang pinupuno ng musika at boses ng Thai ang kapaligiran ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Nang matapos ang kanta at ang restaurant ay sumabog sa palakpakan, si Augusto, na may mapagmataas ng ngiti, ay tumayo at pumunta sa Thais. Inalalayan siya nitong bumaba ng hagdan at magkahawak kamay na lumabas ng kwarto. Ang dalawa, nagdala ng mga inumin ang mga waiter, ngunit tila walang interesadong kumain. Natahimik ang lahat. Pinoproseso pa rin ang kanilang nasaksihan. Tumingin si Tia Delilah kay Maria na may masamang tingin. Napahiya si Maria, parang nilamon siya ng bigat ng mga sinabi niya. Itinama siya ng kanyang anak sa harap ng lahat at ngayon ay nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Noon si Tio si May, na may malambot na tinig na puno ng pangunawa, ay nagsabi, "Hindi mo alam, Maria, ngunit walang mali sa kanya. Ang Thai ay perpekto sa kanyang sariling paraan." Naantig iyon sa puso ni Maria sa paraang hindi niya inaasahan. Nang bumalik sina Augusto at Thais sa mesa, nagbuhos si Maria ng tubig sa sarili at
nasasakal pa rin sa emosyon, humigop. Siya ay umubo, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi at na may pilit ng ngiti ay nagsabi, "Tama, ang galing mong kumanta." Kahit na ang sakit sa kanyang dibdib, nagsimula siyang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga sa sandaling iyon. Ilang buwan na ang nakalipas, pumasok ang mga Thai sa opisina ng psychologist na medyo hindi komportable. Ang kanyang mahaba at kulot na buhok ay bumagsak sa kanyang mukha. Sinusubukang itago ang mga peklat na alam niyang lubos na nagpaiba sa kanya. Tumingin si Thai sa salamin ng maraming beses at hindi nagustuhan ang kanyang nakita. Malayo ang kanyang tingin, puno ng lungkot, na para bang may nawalang mahalagang bagay. At kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na nakita siya ni Augusto na pangit, na para bang nag-transform siya sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon siya, na may lakas ng loob na harapin ang panibagong araw. Ang psychologist ay tila hindi napansin ang anumang mga pagbabago sa Thai. Gaya ng nakasanayan, binati niya ito ng isang matamis na ngiti at iminungkahi na maupo siya. Pumili si Thai ng upuan, lumiit ng kaunti, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nakaramdam siya ng kahinaan. Alam niya na, sa opisinang iyon, maaari siyang magtago sa likod ng sarili niyang mga baluktot na binti. Sinusubukang maging invisible kung posible iyon. Kahit na sa kanyang taas na higit sa average, palaging nahihirapan ang Thai na maging komportable sa kanyang sarili. Siya ay isang magandang babae, may malaanghel na mukha at blonde na kulot na nakakaakit sa sino mang tumingin sa kanya. Ang kanyang ina ay palaging nagsasabi na siya ay may kagandahan ng isang modelo at alam niya ito, ngunit ang tunay na mahika ay nasa kanyang boses. Mula noong siya ay maliit, ang mga Thai ay palaging nakakaakit ng mga tao sa kanyang boses. Noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, nagsimula siyang kumanta sa kindergarten at hindi na siya tumigil mula noon. Sa paaralan, siya ay isang ipinag-uutos na presensya sa lahat ng mga konsyerto at mga kompetisyon sa pagkanta. Wala siyang kompetisyon at nakita siya ng lahat bilang isang bituin sa musika sa hinaharap. Ang hinaharap ay mukhang may pag-asa, isang solo na karera, mga klase sa musika, kahit isang universidad sa kabisera upang mag-aral ng vocal arts. Ngunit nagbago. Ang lahat ng sa kanyang huling taon bago ang graduation, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ang pinakamahirap na sandali ng buhay ng mga Thai. Pagkatapos ng libing, dinala siya ng kanyang tiyahin na si Lais, kapatid ng kanyang ina, upang magpatingin sa isang psychologist. Ang pagpupulong na ito ang simula ng kanyang paggaling, at kahit na ang sakit ng pagkawala ay naroroon pa rin. Ito ay isang mahabang proseso. Ilang buwan ang ginugol ni Thai sa matinding kalungkutan at nang magsimula siyang kumanta muli, naramdaman niyang nagbago ang kanyang boses. Ayaw na niyang kumanta, wala na siyang ibang gusto. Ngunit alam ng kanyang tiyahin kung ano ang pinakamabuti para sa kanya at hinimok siyang magpatuloy. Ang pag-aaral ay maaaring maging isang distraction, isang paraan upang matulungan siyang buuin muli ang kanyang buhay. Tinulungan din ng psychologist ang Thai na mabawi ang kanyang tiwala at tapang. At nang dumating ang araw bago ang entrance exam para sa music college, kinabahan ang mga Thai, ngunit determinado. Pagpasok niya sa kwarto ay kumanta siya sa sobrang emosyon kaya napaiyak ang lahat sa selection committee. Parang lalo pang lumakas, gumanda ang boses niya. Tinanggap nila siya, at mula sa sandaling iyon, nagsimulang kumanta ang mga Thai sa buong lugar, na para bang mayroon siyang panloob na pangangailangan na ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kantahin ng mga Thai ang pinakanagustuhan niya. Mga rock na kanta na gusto ng kanyang mga magulang, mga kanta mula sa mga pelikulang nakaantig ng husto sa kanya, at maging ang mga arias mula sa mga opera. Gusto niyang kumanta para sa mundo, ngunit hindi siya makapagtanghal sa malalaking lugar. Kaya iminungkahi ng psychologist na maghanap siya ng isang lugar kung saan siya makakanta nang hindi nakakagambala sa mga kapitbahay. Natutulog ang pangarap na iyon hanggang sa senior year sa kolehiyo. Inimbitahan siya ng kaibigan niyang si Victoria na malapit ng ikasal sa wedding party sa isang sikat na restaurant sa lungsod. Doon mayroong isang piano at isang batang lalaki na tumutugtog ng gitara na lumilikha ng isang nakaka-relax at masayang kapaligiran. Ang sorpresa ay ang musika ay hindi ang karaniwang tinutugtog sa mga kasalan. Nang tanungin ng mga Thai ang nobya kung saan nagmula ang iba't ibang musika, ipinaliwanag ni Victoria na sa restaurant ang mga tao ay maaaring tumugtog
at kumanta ng anumang gusto nila. Si Thais na may kaunting champagne sa kanyang ulo ay natuwa at nagtanong kung maaari rin siyang kumanta. Sabi ni Victoria excited, "Pwede ba tayong tumugtog ng kahit anong kanta?" Tanong ni Thais. Ang saxophonist na tumutugtog sa entablado ay tumingin sa kanya na nagulat. Ngunit nakangiti sumagot na, kung gusto niya, maaari niyang i-play ang isa sa kanyang mga hit. "Oh, sigurado. Paano si Whitney Houston?" Nagtaas ng kilay ang saxophonist sa gulat, ngunit nagkibit balikat. "Can you play your hits? Or the champagne gives you more courage?" Biro niya. Ngumiti si Thais at lumapit sa mikropono, ang bilis ng tibok ng puso niya. "I'd better go," sabi ng saxophonist umalis sa stage. Nang magsimula na ang musika, parang may kung ano sa hangin. Alam ni Ty na may gagawin siyang malaking bagay, ngunit halos maparalisa siya ng kanyang kaba. Huminga siya ng malalim, gumawa ng unang hakbang at nagsimulang kumanta. Ang kanta ay "I Will Always Love You" ni Whitney Houston, at nang sumama ang boses niya sa melody, lahat ng mata ay nasa kanya. Kahit na may mga peklat, kahit na may kawalan ng kapanatagan, umawit si Thais na parang ito lang ang nagpapanatili sa kanyang buhay, at sa sandaling iyon, nagningning siya ng hindi kailanman. Natahimik ang kwarto. Hindi na niya sinusubukang itago kung sino siya. Naroon siya buo, kumakanta ng kanyang katotohanan para marinig ng lahat. Nang magsimulang kumanta ang Ty, may isang mahiwagang nangyari. Tahimik ang lahat sa loob ng restaurant room, parang huminto ang oras. Napakaganda at malakas ang tunog ng iyong boses kaya walang makapaniwala sa kanilang naririnig. Napakadali niyang naabot ang pinakamataas na nota na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang saxophonist na tumutugtog sa entablado ay tumigil sa pagtugtog at ganap na natigilan na namangha sa kanyang boses. Para bang naging malaking concert hall ang buong mundo para lang marinig siya. Ang mga bisita sa restaurant ay tumigil sa pagkain at nagkwentuhan. Lahat ay nakatutok sa dalaga sa entablado. Siya ay kumakanta ng isang sikat na kanta. Isang bagay na kahit si Whitney Houston mismo ay hindi maaaring kumanta ng mas mahusay. Nang matapos siya, yumanig ang mikropono sa tunog ng palakpakan. Ang lahat ay nabighani na nagsimula silang sumigaw, nang kantahin muli at humingi ng encore. Tumakbo pabalik sa entablado ang saxophonist at tuwang-tuwang bumulalas. "Nakakamangha, kakanta ka ba ng isa pang kanta?" Ngumiti si Thais at masayang tumango. At kaya, nang gabing iyon, kumanta siya nang hindi kailanman na nabighani sa lahat ng tao sa paligid niya. Parang mini-concert, at sinabi ng nobya sa kasal na ito ang pinakamagandang regalo sa kasal na matanggap niya. Nang tuluyang umalis ang mga Thai sa entablado, ang restaurant ay nasa isang tunay na bagyo ng palakpakan. Nilapitan niya ang kaibigang si Victoria na niyakap siya, emosyonal na nagpasalamat. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng suit ang lumapit sa mga Thai. "Ako ang manager ng restaurant," sabi niya, "at gusto kong mag-offer sa iyo ng trabaho dito. Pwede mo kaming kantahin tuwing Biyernes at Sabado, o kung kailan mo kaya." Hindi nakaimik si Thai. Mahirap paniwalaan na may napakagandang nangyayari. Ipinaliwanag ng manager na nag-aalok ang restaurant ng transportasyon pa uwi at maaari niyang pagsamahin ang trabaho sa pag-aaral dahil alam niyang estudyante siya. Noong una, ang tiyahin ni Thais, si Lais, ay hindi nagustuhan ang ideya ng kanyang pamangkin na nagtatrabaho sa pagkanta sa restaurant. Naisip niya na maaaring mapanganib ito, ngunit alam din niya na kailangan ng Thai ng pera. Kinabukasan, pumunta si Lais sa restaurant para kausapin ang manager, si Pablo Herrero. Matapos matiyak na magalang ang mga customer at may seguridad ang restaurant at dadalhin siya ng transportasyon pa uwi pagkatapos ng trabaho, sa wakas ay binasbasan siya ni Lais. Handa nang magsimula ang Thai. Nagsimula siyang kumanta sa Magnolia 2 beses sa isang linggo at sa bawat pag-akyat niya sa entablado, tila inilalabas ng kanyang boses ang lahat ng emosyong kanina pa niya pinipigilan. Ang pag-awit ay parang pagpapagaling sa kanyang kaluluwa at nakadama siya ng kagalakan at katahimikan sa tuwing siya ay magtanghal. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Thai na nagsimulang magpunta ang mga customer sa restaurant, lalo na para marinig siyang kumanta. Dumating ang ilang tao, lalo na sa mga araw na alam niyang gaganap siya. Isang gabi, sa isang palabas, nakita ng mga Thai ang isang matangkad, gwapong lalaki sa restaurant. Kausap niya si Pablo Herrero at napaka-elegante, parang magazine cover.
Star. Tinanong niya ang saxophonist, si Sancho, kung sino siya at ipinaliwanag niya na ang lalaki ay ang bagong deputy director ng restaurant, si Augusto. Nagtataka si Ty, ngunit walang ideya na ang pagpupulong na ito ay magbabago sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang minuto, nilapitan siya ni Augusto. Katatapos lang niyang makipag-usap sa mga amo at nagpakilalang may matamis na ngiti. Thais ka, diba? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata niya. Kinumpirma ni Ty, sinusubukan pa ring huwag magmukhang nahihiya. Mataas ang pagsasalita ni Pablo tungkol sa iyo. I can't wait to hear you sing, sabi niya sa malambing na boses na lalong nagpagaan sa pakiramdam ni Thais. Nang tumingin siya, sa asul nitong mga mata, may nangyari. Napagtanto niya na siya ay ganap na nabighani. Parang love at first sight, isang bagay na lagi niyang akala sa mga pelikula lang nangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang may malakas siyang nararamdaman para kay Augusto. May presensya siya na mahirap balewalain. Hindi lang ang hitsura nito ang nakaakit sa kanya, kundi ang paraan ng pananalita at pag-uugali nito. At ng gabing, iyon kumakanta si Thais ng may kakaibang sigla. Palaging nakatingin sa kanya at ginagawang mas matamis ang boses nito. Pakiramdam niya, sa bawat kanta, pinagmamasdan siya ni Augusto ng may interes. Nang sumapit ang gabi at nagsimulang magpaalam, ang lahat muli siyang nilapitan ni Augusto. Do you mind if the service car take you home tonight? Tanong niya na may maamong ngiti. Si Thais, nagulat at naantig, ay tumugon ng isang simpleng oo. At sa sandaling iyon, alam niyang may isang espesyal na nagsisimula. Pagkatapos ng isang hindi kapani-paniwalang gabi ng pagtatanghal, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Ang masamang mood ng ilang waiter at ng manager ay nangangahulugan na ang lahat ay pinauwi ng maaga na iniiwan ang mga musikero na nakatira sa malapit upang mag-isa. Ngunit habang ang mga Thai ay nakatira sa kabilang panig ng lungsod, ang bagong amo, si Augusto, ay nag-alok na isama siya sa kanyang bagong kotse. Medyo kinakabahan siya, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya sa pagpunta doon at sinubukan niyang itago ang kanyang pananabik. Habang nagmamaneho sila, nagtanong si Augusto na ikinagulat ng mga Thai. Naisip mo na ba na ituloy ang isang solo career sa isang lugar na mahalaga sa kabisera? Tumingin siya sa kanya ng may interes habang mabilis siyang bumilis. Si Thais, medyo nag-aalangan, ay nagsabi sa kanya na siya ay nagtapos lamang sa high school at na ang kanyang guro na si Pedro Arias ay nagpadala na ng kanyang mga record sa ilang mga sinehan sa kabisera. Sa palagay niya, ang aking lugar ay nasa opera o opereta, paliwanag ni Thais. Nakangiti nang hindi talaga naniniwala sa kanyang mga salita. Tumingin si Augusto sa kanya at nagtanong ng isa pang mas direktang tanong. At ikaw, ano ang gusto mong gawin? Nagmuni-muni sandali si Thais at taimtim na sumagot. Gusto kong kumanta dito sa Magnolia. Maganda ang pakikitungo sa akin ng lahat at pakiramdam ko ay nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung para sa akin ang karera bilang isang mga awit sa opera. Wala akong masyadong alam tungkol dito at gaya ng laging sinasabi ng aking guro, kailangan mo ng seryosong suporta upang magtagumpay sa landas na ito. Bahagya siyang tumawa, ngunit ang pag-aalinlangan ay naroon na lumalaki sa loob niya. Tumingin si Augusto kay Thais at sa malumanay na tono ay nagtanong, naghahanap ka ng taong makakasuporta sa iyo, hindi ba? Isang taong pinagkakatiwalaan mo? Nag-alinlangan si Thais, ngunit tapat na nagsalita. Oo, marahil, ngunit hindi ko alam kung kailan o paano malulutas ang mga bagay. Nagpatuloy ang pag-uusap habang kalmadong nagmamaneho si Augusto. Palaging binubuksan ang pinto ng kotse para kay Ty, at iba ang pakiramdam niya sa tuwing hahawakan nito ang kamay niya. Parang ang bawat kilos nito ay banayad na haplos na hindi niya alam kung paano hahawakan. Ngunit hindi niya maitatanggi na nagustuhan niya ito. Pagdating nila sa bahay, nagpaalam si Thais kay Augusto, sinusubukang itago ang ipo-ipo ng damdamin na kumukuha sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nagbabago ang lahat, bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa pagpasok sa bahay ng kanyang tiyahin, na si Lais kung saan siya nakatira mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, lalo siyang nataranta. Ang mga Tay ay hindi kailanman nagkaroon ng seryosong relasyon sa sino mang lalaki. Siya ay maganda, may hindi kapani-paniwalang boses, ngunit iyon ay tila mas nakakatakot sa mga lalaki kaysa maakit sila. Mula noong unang baitang, si Thais ay may Douglas, isang tapat na kaibigan na laging kasama niya. I'll never get married because of you,
Laging pabiro niyang sabi. Pero, sisiguraduhin kong ang magiging asawa mo ang pinakamatapang, pinakadeterminado, at pinaka-cool. Palaging tinatawanan ni Ty ang mga biro na ito, ngunit hindi niya maikakaila na parang kapatid niya si Douglas. Palagi siyang nasa tabi niya, lalo na pagkatapos ng trahedya na nagpabago ng buhay ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa pagtatapos, pumasok si Douglas sa hukbo, ngunit kahit na mula sa malayo, sumulat siya ng maraming liham na sinasabi ang lahat tungkol sa kanyang mga araw. Bago umalis, nakilala pa niya ang manager ni Ty at hiniling na alagaan siya at ang mga musikero habang wala siya. Palaging sinasabi ni Ty na kaibigan lang niya si Douglas at malinis ang kanilang pagkakaibigan. "We've been friends since first grade," natatawa niyang tanong. Ngunit may nagbago at naramdaman ito ni Ty. Isang araw, nang magising siya, sumulat siya sa kanyang kaibigan, "I think I'm in love, he's the best." Ngunit iyon ang araw na magsisimula siyang magkwento kay Augusto. Kinabukasan, dumating si Augusto para sunduin siya, nakangiti at may hawak na bouquet ng bulaklak. Muli niya itong pinalabas, sinabing kung wala siyang masyadong commitment sa mga bisita sa restaurant, mas marami siyang gugugol sa kanya. At ang mga Thai, nang hindi talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanya, ay ngumiti pabalik. Hindi na niya maitatanggi na may isang bagay na espesyal na nagsisimulang mangyari at ang lahat ay tila nahuhulog sa lugar sa paraang hindi niya akalain. Iyon ang unang araw ni Ty kasama si Augusto at naramdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Halos umalis sa kanyang dibdib. Hindi niya inalis ang tingin sa kanya and it made her feel special, na parang siya lang ang tao sa mundo. Nang mga sandaling iyon, si Augusto ay mabait, palaging sinusuri siya ng mga bulaklak at regalo. Nakilala niya ang kanyang tiyahin na si Lais, na agad na nahulog sa kanya. Naantig si Lais nang malaman na lumaki si Augusto nang wala ang kanyang ama at na, sa kabila ng mga paghihirap, nasakop niya ang kanyang lugar sa mundo. Nagsimula bilang isang waitress at kalaunan ay nagkaroon ng magandang apartment na may malalawak na tanawin sa sentro ng lungsod. Gustong-gusto ng Thai na gumising doon. Palaging naaamoy ang bango ng kape na inihanda ni Augusto nang may labis na pangangalaga. Mukhang perpekto ang lahat, ngunit nang sabihin sa kanya ni Pedro Arias, ang kanyang guro, na kailangan niyang mag-audition sa Moscow para sa isang kumpanya ng opera, hindi alam ng mga Thai kung ano ang gagawin. Mahilig siyang kumanta sa Magnolia, kung saan naramdaman niyang ligtas siya at minamahal, ngunit napakalaki ng pagkakataong ito para balewalain. Napansin ni Augusto ang paghihirap ng Thai at sinusubukan na kumbinsihin siya na sundin ang kanyang panaginip. Nagtanong, "Hindi mo ito pagsisisihan?" Ngunit alam ni Thai na nagbago ang kanyang buhay at ayaw niyang umalis sa tabi nito. "Ayokong sumama, Augusto. I want to stay with you," she said, her eyes shining with emotion. Noong bisperas ng bagong taon, may ginawa si Augusto na hindi makapagsalita. Nag-propose ito sa kanya gamit ang isang singsing na brilyante na hugis bulaklak. Noong ika-1 ng Enero, bibisitahin nila ang kanyang ina at si Augusto ay sabik na ipakilala siya sa kanyang nobya. Ang buwan ng Disyembre ay puno ng saya. Ang mga Thai ay kumanta ng mga kanta sa taglamig sa Magnolia at naghanda para sa bisperas ng bagong taon. Maingat na pinipili ang espesyal na repertoire. Inutusan siya ni Augusto ng isang nakamamanghang damit at ang lahat ay naghahanda para sa gabi ng pagdiriwang. Nang bumalik si Thai mula sa beauty salon, nagliliwanag siya, nakangiti sa lahat ng oras. Pakiramdam niya ay ito na ang pinaka-hindi malilimutang bisperas ng bagong taon sa kanyang buhay. Ngunit habang papalapit siya sa bahay ng kanyang tiyahin, na si Lais, may nakita si Thais na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Usok na nagmumula sa mga bintana sa itaas. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Ginagabayan siya ng kanyang instincts. Sa loob ng ilang segundo, nasa harap na siya ng bintana kung saan nag-iisa ang isang 3 taong gulang na sanggol. Umiiyak at umuubo habang napuno ng usok ang apartment. Ito ay isang apoy at walang sino man sa paligid upang tumulong. Hindi alam ni Thais kung sino ang nakatira doon, ngunit alam niyang may kailangan siyang gawin. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang kahoy na hagdan na nakasandal sa puno na may laruang bahay sa taas. Ang mga Thai ay sapat na matangkad upang maabot ang bintana gamit ang hagdan. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, umakyat siya. Naramdaman ang pangangailangang iligtas ang sanggol. "Calm down. Tutulungan kita," she murmured as she climbed the steps.
Nang malapit na siya sa bintana, nabasag niya ang salamin at natakot ang batang lalaki na papalayo sa dingding. Sa pagkakataong iyon ay may narinig siyang boses sa likuran niya. Tumingin si Thais sa likod, hindi alam kung ano ang aasahan. Ngunit ang nakita niya ay napuno ng pag-asa sa kanyang mga mata. May dumating na tumulong at sa sandaling iyon alam niya na kahit sa gitna ng kaguluhan, may mga taong handang magsama-sama para gumawa ng mabuti. Ang sitwasyon ay hindi na isang bangungot lamang. Ito ay isang pagkakataon upang iligtas ang isang buhay at hindi hahayaan ng mga Thai na mawala ang pagkakataong ito. Mahigpit niyang hinawakan ang bata, inaalis ito sa panganib, habang ang usok ay tila nilalamon ng lahat ng nasa paligid niya. Ligtas ang sanggol at nakaramdam ng ginhawa sa mga Thai. Ngunit alam niyang marami pang dapat gawin upang matiyak na ganap na maapula ang apoy. Nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Thai nang sa wakas ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. May tumulong. Tinawag ng babae ang mga bombero. Sumisigaw ng mapilit habang si Thais, karga-karga ang sanggol, ay tumakbo pababa ng hagdan. May tao pa ba dito? Tanong niya. At ang batang lalaki na may luha sa kanyang mga mata ay sumagot ng oo. Nang dumungaw si Thais sa bintana, nakita niya ang pusa na nakulong din sa apoy at alam niyang kailangan din niya itong iligtas. Ang babae na may kahangahangang kalmado ay kinuha ang sanggol sa kanyang mga bisig at binalot sa kanyang Amerikana. Ngunit hindi makahinga si Thais hanggang sa natitiyak niyang magiging okay din ang hayop. Determinado, tumakbo ang mga Thai sa hagdan na patungo sa bintana ng kusina kung saan nakulong ang pusa na umuungol ng malakas. Ilang beses niyang sinubukang abutin ito, ngunit tila natatakot ito. Ayaw niyang lumapit. Si Thais na halos dumampi ang kanyang mga daliri sa paa ng hayop ay nakaramdam ng biglaan at matinding sakit nang biglang nagkaroon ng pagsabog. Tinamaan siya ng init mula sa apoy at pinutol ng maliliit na piraso ng salamin ang kanyang mukha at leeg. Parang nabasag ang buong mundo sa 1,000 piraso. Halos wala na siyang oras para ipikit ang kanyang mga mata dahil napabalikwas siya sa lakas ng pagsabog. Nang sa wakas ay nagawa niyang imulat ang kanyang mga mata, ang apoy ay sumasakop na sa bintana ng kusina at maraming tao ang nakapaligid sa kanya. May kumalabit sa kanya, ngunit isang boses ang sumigaw, "Huwag mo siyang hawakan! The ambulance is on the way!" Nakita ni Thais na nakatulala pa rin ang sanggol na iniligtas ng babaeng nakabalot sa kanya ng kanyang Amerikana. Ang pusa naman ay nasa bisig ng babae, ligtas at mainit. "Tama ang ginawa mo," bulong ng babae habang maingat na kinakandong ang maliit na hayop. Sa ospital ang pagdurusa ng mga Thai ay napakatindi. Ang apoy ay nag-iwan ng malalalim na paso at pinsala at gumugol siya ng maraming oras sa pagpapagamot. Ang doktor na tumitingin sa kanyang mga paso ay nagsabi, isang himala na hindi siya nawala ang kanyang paningin. Sa kabila ng mga galos at sakit, alam ng Thai na ginawa niya ang lahat para mailigtas ang sanggol at ang pusa. Iyon ang pinakagusto niya. Ngunit ang imahe ng kanyang sariling nagbagong mukha ay nag-iwan sa kanya sa pagkabigla. Ano kaya ang magiging buhay mo ngayon? Sa 2 araw pagkatapos ng aksidente, dumating si Augusto at ang kanyang tiyahin na si Lais upang makita siya. Hindi alam ni Thais kung kumusta siya, ngunit nang tumingin siya sa kanyang tiyahin, napagtanto niya na alam ng babae na hindi siya magiging pareho. Tinakpan ni Thai ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at hindi napigilan ang kanyang mga luha. Lumuha ng malalim. Augusto, with a forced smile, tried to console saying, "We'll solve this. Babayaran ko ang surgery. Everything will be perfect. Don't worry." Ngunit ang mga Thai ay ayaw nang makarinig ng anumang mga pangako. Si Tia Lais, na sinusubukang manatiling kalmado, ay nagsalita din ng mga salita ng kaaliwan, ngunit ang sakit ng Thai ay nakikita. Hiniling niya na mapag-isa at huwag bisitahin sa ngayon. Gustong iproseso ang lahat ng nangyayari. Mag-isa sa kanyang silid, kinuha ni Thais ang isang salamin at nang tingnan niya ang kanyang refleksyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Wala na ang mukha na alam niya. Tanging ang kanyang berdeng mga mata lamang ang natitira, habang ang natitirang bahagi ng kanyang hitsura ay ganap na nagbago. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya ibinaba niya ang salamin. Puno ng pagkalito ang ulo. Di nagtagal, isang psychologist ang pumasok sa silid. At ang mga Thai ay dinala sa isang mahaba, emosyonal na pag-uusap. Sinubukan ng psychologist na unawain ang kanyang sakit,
Ngunit ang mga Thai, bagamat naramdaman niyang kailangan niyang magsalita, ay higit na gustong mawala, na magtago sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Ngunit nagpatuloy ang pag-uusap at alam ng Thai na kailangan niyang subukang magpatuloy. Samantala, sa restaurant ng Magnolia, kung saan laging ligtas at masaya ang pakiramdam ng mga Thai, naghuhugas ng kamay si Maria sa banyo. Nang umalis siya, hinangaan niya ang mga bulaklak ng magnolia sa mga dingding at ang mga maselang eskultura na nagpapalamuti sa silid. Nakangiting komento ni Tita Delilah na nakaupo sa sofa. Maria, may mabuting manugang ka. Siya ay kabayanihan. Ngumiti si Maria at sumagot, alam kong espesyal ang Thai. Iniligtas niya ang isang bata at ang kanyang pusa sa gitna ng apoy. Ngayon, may iba pang sinabi sa akin si Augusto, buntis si Thai. Ang mga salitang ito ay tumama sa mga Thai na parang palaso. Buntis? Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kanyang buhay. Ngayon higit kailanman, ay tatahakin ng isang ganap na bagong direksyon. At dahil doon, alam ni Thai na kailangan niyang makahanap ng lakas sa kanyang sarili upang harapin ang mga pagsubok na darating. Gaano kasaya, bulalas ng matandang babae, nagulat. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya pinakasalan ni Augusto. Ang bagong biyenan ay nagpatuloy, nag-iisip. Siya ay nagdurusa, ngunit sa kaibuturan, siya ay isang mabuting tao. Hindi niya pababayaan ang isang buntis na sugatan na babae. Ngunit si Tia Delilah, na may pag-aalalang tingin, ay nagtanong, talaga bang masaya siya? At ano ang maitutulong natin? Sandaling nag-isip ang babae at sumagot, well, Augusto promised to take care of her. Kahit na kailangan niyang gumastos ng malaki sa plastic surgery para gumaan ang pakiramdam niya, kakailanganin nila ng malaking pera para diyan, pero gagawa siya ng paraan. Si Maria, ang kanyang mukha na may marka ng kalungkutan, ay tumingin sa kanyang tiyahin at mariing sinabi, mahal ni Augusto ang mga Thai. Pinakasalan niya ito dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa awa, ngunit siyempre kailangan niyang harapin ang lahat ng ito ng may kahirapan. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Hindi ko alam kung paano siya magiging kalmado. Maganda ang pagkanta ng mga Thai. Walang makakailan yan. Ngunit sa napakaraming peklat sa kanyang mukha, kakayanin niya bang harapin ito araw-araw? Tumulo ang luha sa mukha ni Maria habang nagtanong, halos walang magawa. Magiging masaya kaya siya ng ganito? Nagalit si Tia Delilah at walang pag-aalinlangan ay sumagot, masaya ka ba Maria, na ang iyong anak ay napangasawa ng isang babaeng dumaranas ng lahat ng ito? Hindi mo ba iniisip na marahil ay mas mabuti para sa kanya na huwag malaman ng anumang bagay? Si Maria na sinusubukang manatiling kalmado ay sumagot, pinalaki ko si Augusto ng may labis na pagmamahal at dignidad. Mahal niya ang mga Thai, kung hindi ay hindi niya ito pinakasalan. Itinaas niya ang kanyang ulo, determinado, at nagtapos. At anuman ang mangyari, patuloy siyang mamahalin dahil iyon ang nararamdaman ng kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawa, sa kusina, nakaupo sa hapag si Augusto at ang kanyang ina, kumakain ng pie ng karne at gulay. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal at ang buhay na naghihintay sa kanila. Ito po ang regalo namin sa inyo sa kasal, inay, ani Augusto sabay abot ng isang sobre. Ang ina, na may malungkot, nangiti ay kinuha ang regalo at nagkomento. Sana mas marami pa akong matulungan, ngunit sa ngayon hindi ko magawa. Napangiti si Augusto na may halong lungkot at pag-asa. Naiintindihan ko po, ma'am, sagot niya. Pero nasaan ang fiancé ko? Tanong ng ina. At si Augusto, na may pagod na tingin, ay sumagot, she's not feeling well. She's in the bathroom. Si Tia Delilah, na nasa malapit, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nag-aalalang nagtanong, gaano na siya katagal? Si Maria, na may pag-aalalang ekspresyon, ay nagpaliwanag. Pagkatapos ng kasal, siya ay nagkasakit ng husto. Ayaw ng mga Thai na magpakasal bago ang plastic surgery, ngunit iginiit ko. Gusto kong magkaroon ng legal na kasal ang aking anak at ngayon ay kailangan nating maghintay. Lumapit siya ng kaunti at, sa mahinang boses, ay nagsabi, ang sanggol ay dapat na sa katapusan ng Agosto, mga 5 buwan mula ngayon. Ang ina ni Augusto na may pag-aalalang mga mata ay nagtanong sa mahinang tono, at paano mo gugulin ang mga buwang ito, anak? Tiningnan siya ni Augusto na may malungkot na mukha at sumagot, sinisikap kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan siya.
Napakaganda ng mga mata niya, ngunit mahirap makita ang mga ito sa pamamagitan ng mga peklat. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy. Naaalala ko kung gaano siya kaganda bago ang aksidente. Nakakalungkot lang isipin iyon. Si Maria, na may mabigat na puso, ay niyakap si Augusto at habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang tunog ng isang mensahe na dumating sa kanyang cellphone. Kinuha ni Augusto ang telepono ni Ty at sinimulang basahin ang mensahe. Maingat na nagmasid si Maria, sinusubukang unawain kung ano ang isinulat ni Ty at kung bakit siya nawawala sa kanyang buhay. Ang pag-uusap ay nanatiling tensyonado, ngunit sa parehong oras, puno ng mga alalahanin at mga pagtatangka upang maunawaan ang mahihirap na hakbang na malapit nang dumating. Ang bawat isa ay lumalaban sa kani-kanilang paraan, ngunit sa kaibuturan, alam ng lahat na, anuman ang mga paghihirap, ang pag-ibig pa rin ang pinakadakilang gasolina upang magpatuloy. Kitang-kitang masama ang loob ni Augusto habang sinabing, umalis ang nobya, masama ang pakiramdam niya at sumakay ng taxi para umalis. Laking gulat niya sa nangyari sa kasal niya. Si Maria, ang kanyang ina, ay labis na nagalit at nagtanong, ngunit ano ang ibig mong sabihin? Biglaan, ano ang nangyari? Sinubukan ni Augusto na pakalmahin ang kanyang ina at sumagot. Pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Doon siya magpapalipas ng gabi. Hiniling niya sa akin na manatili dito sa'yo. Sinubukan ni Augusto na humanap ng solusyon. Kukuha ako ng kwarto sa hotel dahil dapat puno ang apartment niya sa lahat ng nandoon. Si Maria, na sinusubukang unawain, ay iminungkahi. Kung gayon, maaari kaming lahat na manatili dito sa iyong bahay. Si Tita Delilah, si Tio si May at ako kung papayagan mo siyempre. Si Augusto, na medyo nalilito at iniisip ang kanyang asawa, ay sumagot, "Oo, siyempre, lahat tayo ay maaaring manatili sa aking bahay." Nag-type siya ng mensahe sa kanyang cellphone para sa mga Thai habang sinusubukang panatilihin ang pakikipag-usap sa iba pang mga bisita. Magiging okay din, anya. Pilit na tinatago ang sama ng loob niya. Samantala, ang mga bisita ay medyo nasasabik sa sitwasyon, ngunit ang ina ng nobyo ay nagkomento sa party. Medyo mabagal ang musika, di ba? Gusto kong sumayaw ng kaunti, isang bagay na mas masaya. Si Maria na tinitingnan ang sitwasyon ay sumagot, hindi kami magsasayaw ngayon. Tumingin siya kay Tia Dalila at nagtanong, Augusto, napansin mo ba na narinig ni Thais ang usapan natin sa banyo? Sa palagay ko iyon, ang nagpasya sa kanya na umalis. Sa palagay ko iyon, ang nagpasya sa kanya na umalis. Si Maria ay halatang kinakabahan, ngunit sinubukang manatiling kalmado. Wala naman akong sinabing mali, sinabi ko lang ang totoo. Baka hindi, pa yun ang best time, she said with a tone of regret. Ang katotohanan ay maaaring masakit kung minsan, sabi ni Tia Dalila na napabuntong hininga. Nasasaktan si Ty sa loob at si Augusto ay tila naliligaw. Ito ay nag-iiwan sa kanya ng pagkawasak. Tama ang ginawa mo, mariing sagot ni Maria. Hayaan mong masanay ang mga Thai sa ating pamilya. Ang kasal ay hindi parang pelikula, hindi lang saya, higit pa doon. Samantala, nasa opisina si Augusto na sinusubukang makipag-ugnayan sa mga Thai. Binasa niya ang kanyang mensahe. Paumanhin, hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa bahay ni Tita Lais ako magpapalipas ng gabi. Mga halik. Agad niyang sinubukang tawagan siya. Ngunit ang mensahe sa screen ay nagsabi na ang Thai ay hindi magagamit. Nakaramdam si Augusto ng bigat sa kanyang dibdib. Siya ay pagod na, pagod. At makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa huling pagkakataon na nakita niya ang mga Thai, siya ay naiiba, na minarkahan ng pagdurusa na naranasan niya pagkatapos ng sunog. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano nagbago ang hitsura niya. Nang makapasok siya sa kanyang silid sa unang pagkakataon pagkatapos ng aksidente, halos hindi niya ito makilala. Hindi makilala ang kanyang mukha at naisip niya na baka ito ay isang pagkakamali. Talaga kayang Thai ang taong may disfigure na mukha? Naisip niya na nasa alaala pa rin niya ang imahe ng perpektong mukha nito. Paano ko haharapin ito? Tanong niya sa sarili, nakaramdam ng lungkot sa puso niya. Ang ideya ng plastic surgery ay pumasok sa kanyang isip bilang isang solusyon. Agad niyang sinimula ng pag-iisip tungkol dito. Bagamat alam niya na, sa sandaling iyon, ayaw marinig ng mga Thai ang tungkol dito. Nagpunta siya sa doktor at tinanong kung mayroon bang anumang bagay na maaaring gawin
upang matulungan siyang maibalik ang kanyang dating hitsura. The doctor explained, "We are doing the best we can, but first we need to take care of the cuts and burns." Hindi pa pwedeng gawin ang plastic surgery. Kapag maayos na siya, maiisip natin. Binanggit din ng doktor na buntis si Ty na ikinagulat ni Augusto. Buntis? Hindi ko alam. Oo, mukhang nag-e-expect siya ng baby, pero mga 4 na linggo pa ang panganganak, sagot ng doktor. Dahil dito, lalo pang nalungkot si Augustus. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay niya. Pagkatapos ng bisperas ng bagong taon, ang lahat ay naging mas mahirap. Hindi ko makita ang mga Tay at ngayon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin upang matulungan siya. Naisip niya na walang magawa sa harap ng buong sitwasyon. Malapit nang matapos ang gabi, ngunit alam ni Augusto na puno ng hamon ang kanilang kinabukasan. Ano ang gagawin niya para matulungan ang mga Tay? Paano niya gagawing maayos ang lahat para maramdaman niyang mahal siya, lalo na sa kanyang pagbubuntis at mga galos ng aksidente? Ang sakit at kawalan ng katiyakan ay naroroon. Ngunit isang bagay ang tiyak, ayaw niyang mawala ang mga Tay. Anuman ang mangyari. Nawala si Augusto, hindi alam ang gagawin. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Pablo Herrero na maaari siyang manatili sa ospital dahil naroon ang mga Tay at ang party sa Magnolia Restaurant ay inaasikaso ng mabuti. Nakahanap sila ng isang mga awit na magpapasigla sa gabi at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na ang mga customer ay hindi mag-alala tungkol sa sitwasyon. Ngunit si Augusto, na nag-aalala pa rin tungkol sa mga Tay, ay nagpasya na ang pinakamagandang bagay ay bumalik sa trabaho sa umaga. Pagkatapos ay nagplano siya, kasama ang kanyang tiyahin na si Lais, na pumunta sa ospital upang bisitahin ang mga Tay. Sa restaurant, ang mga taong nandoon para magdiwang ng bagong taon ay gusto lang magsaya at magpahinga, na walang pakialam sa kalungkutan na kinakaharap ni Augusto. Nang tumunog ang mga kampana sa hating gabi, pumasok siya sa opisina, uminom ang whiskey at sinubukang kumalma. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na araw. Kinaumagahan, pumunta si Augusto sa bahay ng kanyang tiyahin na si Lais, na lubhang malungkot. Siya ay pagod at pagkatapos ng mahabang araw, siya ay nagtungo sa kanyang silid. Doon humigop muli siya ng whiskey, sinusubukang humanap ng paraan para harapin ang mga damdaming bumabagabag sa kanya. Siya ay pagod na pagod, ngunit ang doktor na nag-aalaga kay Ty ay nagsabi na ayaw niyang makita ang sinuman. Mas mainam na igalang ang kanyang kagustuhan at iwanan muna siya sa ngayon, sabi ng doktor. Iminungkahi niya na magsimulang magtrabaho ang mga Tay sa isang psychologist na naisip ni Augusto na isang magandang ideya. Kaya nagpasya siyang maghanap ng makakatulong sa kanya. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Augusto na kakailanganin din niya ng tulong upang harapin ang mga pagbabagong nangyayari. Kinausap niya ang isang kaibigang psychologist at nang magbukas ay nagsabi, "Hindi ko alam kung matatanggap ko na nagbago ang mga Tay. Ang totoo ay hindi ako handa para doon. At sa tingin ko ang pag-alis ay ang pinakamadaling bagay. Ngunit, hindi ito ang gusto ko. Mahal ko siya kahit na sa lahat ng nangyari." The psychologist calmly told him, "Minsan kailangan nating tumutok sa kung ano ang pinakamahalaga. Subukan mong tingnan ang kanyang mga mata, ang kanyang buhok, kung ano ang palagi mong minamahal tungkol sa kanya. Natututo ang ating utak na tumuon sa kung ano ang gusto nating makita. Masanay ka kung gusto mo." Si Augusto, na may mabigat na puso, ay nag-isip ng kaunti at nagpasya na subukan. "I'll try. I want to keep her." Determinado niyang sagot. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang sundin ang payo ng psychologist na nakatuon lamang sa mga mata at buhok ng Tay. Sa bawat pagbisita, higit siyang nakaramdam ng kapayapaan. Lumipas ang panahon at nagsimula na ring sumailalim si Ty sa therapy upang harapin ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Nagsimulang maghilom ang mga peklat at mas lumalakas ang pakiramdam niya araw-araw. Si Augusto, gaya ng ipinangako, ay binibisita siya araw-araw. Dinalhan niya ito ng mga bulaklak, inihanda ang pagkain na pinakagusto niya, at kinausap siya tungkol sa mga libro at pelikulang napanood niya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, tila may malayo pa rin sa pagitan nila. Hindi na sila madalas magkayakap at madalas ay hindi man lang naiisip na maghalikan. Ang distansya ay tila tumaas at ang kalungkutan ay laging naroroon kahit na sa maliliit na pag-uusap. Pagkaraan ng isang buwan, iminungkahi ni Augusto na
Kapag nagkaroon siya ng oras, siya at ang mga Thai ay lumabas para mamasyal, isang bagay na simple, upang bigyan ng kaunting ginhawa ang kanilang mga puso. Tila nag-aalangan ang mga Thai, ngunit ang ideya ng paglalakad sa hapon ay tila isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman na nakapaligid sa kanila. Mahirap pa rin ang buhay, ngunit marahil, may pag-asa para sa hinaharap. Sila ay gagawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, magkasama, ngunit mayroon pa ring maraming upang malaman tungkol sa kanilang sarili at ang pag-ibig na, sa kabila ng lahat, ay patuloy na umiral sa pagitan nila. Bahagyang natatakpan ng scarf, ang mukha ni Thais at nagsuot ng sombrero para itago ang kanyang noo. Naglakad siya kasama ni Augusto sa mga parke at plaza ng kapitbahayan, sinusubukang hindi mapansin. Sa isang konsultasyon, ipinaalam sa kanila ng doktor na sila ay naghihintay ng isang sanggol, na dapat ay magandang balita, ngunit ang mga Thai ay hindi nakaramdam ng labis na kasiyahan. Naisip niya kung gaano kaganda ang kanilang kasal, na nakasuot siya ng puti. Ngunit ngayon ay nagbago ang mga bagay. Gusto ko ng isang normal na kasal, sabi ni Thais. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Akala ko ako ang magiging pinakamagandang nobya, at ngayon kailangan nating maghintay para sa pagsilang ng sanggol at para sa akin na magpaplastikan. Augusto, trying to be understanding, suggested, pwede na tayong magpakasal pagkatapos ng operasyon, pero ang importante ay magpakasal tayo sa lalong madaling panahon nang hindi na naghihintay. Huwag na tayong mag-imbita ng kahit sino, tayong dalawa lang na nakaupo sa ating mesa sa restaurant malapit sa bintana. Natahimik sandali si Thais, ngunit pagkatapos mag-isip, pumayag siya. At kaya, ang kasal ay naganap sa isang simple at matalik na paraan, kahit na ang ina at pamilya ni Thai ay nagwakas na nagpakita dahil siya, sa hindi sinasadya, ay hinayaang mawala ang petsa. Sa ospital, si Thais ay ginamot ng may matinding atensyon, ngunit naawa siya sa mga mata ng mga doktor at nurse. Nagtataka at naiinis pa nga ang tingin sa kanya ng sariling ina, na para bang kasalanan ni Augusto ang lahat ng pinagdadaanan ng mga Thai. Hindi alam ni Thais kung paano iyon babaguhin, ngunit alam niyang hindi niya hahayaang matukoy siya ng pagdurusa. Kailangan niyang mag-move on. Si Augusto naman ay nakaramdam ng bigat sa loob. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga paghahanda para sa pagbisita ng kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi rin niya mababago ang paraan ng kanyang ina na si Thais noon pa man. Bumuntong hininga siya at lumabas ng opisina patungo sa hallway, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga kamag-anak. Sa gitna ng lahat ng ito, nakahanap ng bagong pagkakataon ang mga Thai na magsimulang muli. Hinangaan siya ng may-ari ng restaurant na La Estrella de Oriente nang makita siya sa unang pagkakataon. Nakasuot ng mahabang itim na damit na may burda na sikin, maliit na sombrero at belo na nakatakip sa kanyang noo at bahagi ng kanyang mukha, na tanging berdeng mata na lamang ang nakikita. Siya ay mukhang isang bituin, misteryoso at kaakit-akit, at ang kanyang boses ay nabighani. "You have a hidden face, Thais," curious na sabi ng may-ari ng restaurant. "Gusto mo bang kumanta dito sa restaurant ko? Alam kong kumakanta ka hindi lang sa English kundi pati sa Turkish at Arabic." Nagulat si Thais, ngunit alam niyang ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. "Oo, gusto kong magtrabaho dito," sagot niya. At hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang sarili na nagtatrabaho gabi, kumakanta sa mga customer. Napagtanto niya na, kahit na pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, makakahanap siya ng bagong landas sa kaligayahan, pagkanta at pagpapahayag ng sarili sa entablado. Si Augusto naman ay nasa transition phase din. Narinig niya ang tungkol sa bakante para sa mga Thai at pagkaalis niya para magtrabaho, kinuha niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa istasyon ng tren. Nakaupo sa karwahe sa gabi na may medical na maskara sa kanyang mukha. Nagsimula siyang magsulat ng mensahe sa kanyang tiyahin na nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng nagawa niya para sa kanya at sa mga Thai. Alam niyang walang katiyakan ang hinaharap, ngunit naniniwala siya na kasama ang pasensya at pangunawa, makakabuo sila ng bagong buhay. Ang tren ay nagpatuloy sa kahabaan ng kalsada at habang ang kapalaran ng mga Thai ay nagsimulang lumiwanag sa isang hindi inaasahang paraan, naramdaman ni Augusto na marahil ang mga bagay ay talagang nagsisimulang bumuti. Sumulat si Thais ng liham kay Augusto nang nanginginig ang kanyang mga kamay at puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niyang kailangan niyang lumayo.
ngunit hindi siya makatingin sa kanya nang hindi nararamdaman na nagdudulot ito ng higit na sakit. "I'm sorry I tricked you," she wrote. "Actually, aalis ako mamayang gabi at ayokong hanapin mo ako. Hindi ko kayang makita ang lungkot sa mga mata mo kapag nakatingin ka sa akin. Mag-iisa lang ako sandali hanggang sa makatingin ulit ako sa salamin ng walang sama ng loob. Don't worry about me. I have some money going to work and I love you." Isang mahigpit na yakap, iyong Tay. Ito ang tanging paraan na naisip ng Tay para sumulong. Binasa ni Augusto ang sulat ng may mabigat na puso. Alam niyang nasasaktan siya, ngunit hindi niya maintindihan kung paano mabilis na nagbago ang lahat. "Hihintayin kita," naisip niya. Ngunit hindi siya sigurado kung talagang makakatulong iyon. Ang sakit na makitang ganyan ang mga Tay, iba sa kanyang mukha na may peklat, ay napakahirap para sa kanya. Nakumbinsi niya ang sarili na kasama lang siya nito dahil sa awa, at kahit na sinubukan niyang ipaliwanag kung hindi, ang sakit na makita ang pagbabago niya ay hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ay nagpasya si Tay na sundan ang kanyang landas. Pinalitan niya ang SIM card ng kanyang cellphone at nagsimula ng bagong buhay sa isang restaurant na tinatawag na Estrella do Oriente. Sa restaurant nakahanap ng pagkakataon ang Tay. Gabi-gabi siyang nagtatrabaho, kumakanta para sa mga customer. Alam niyang kakailanganin niya ng maraming pera para maoperahan siya ng sobra-sobra. Matapos maghanap ng mga klinika at magbasa ng ilang mga testimonial mula sa mga doktor, natagpuan niya ang isa na tila ang pinakamahusay na pagpipilian. Tiniyak sa kanya ng isang doktor na maibabalik niya ang kanyang mukha, kahit na ito ay isang mamahaling pamamaraan. Nanalangin si Thais na makaipon siya ng sapat na pera para sa operasyon at panganganak ng sanggol. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat, hindi niya mailalagay sa panganib ang kalusugan ng sanggol, at ang klinika na ito ang pinakamahusay na tutulong sa kanya sa panahon ng kanyang paggaling. Samantala, ang mga Tay ay umangkop sa buhay sa trabaho sa gabi. Sa araw, sinubukan niyang magpahinga hanggat maaari, natutulog na nakasara ang mga kurtina upang harangan ang sikat ng araw. Sa gabi, kumakanta siya at gumanap sa entablado, palaging nakasuot ng maluwag na damit na nakatago sa kanyang tiyan at ang mukha na ayaw niyang ipakita sa mundo. Ang toxicosis ay humupa at hindi na siya nakakaramdam ng morning sickness. Para bang unti-unti, nakakahanap siya ng balanse sa pagitan ng trabaho at pag-aalaga sa sanggol. At kahit na sa lahat ng mga paghihirap, ang mga Tay ay nakadama ng kapayapaan kapag kumakanta. Tahimik ang nightclub kung saan siya nagtanghal, walang away o ingay, at iginagalang siya ng mga tao. Siya ay may sariling dressing room kung saan siya ay nag-iisa, malayo sa prying eyes. Nagsisimula ng masanay ang mga Tay sa bagong buhay na ito, na ang kanyang lihim ay nakatago sa likod ng isang lambong ng misteryo. Alam niyang hindi na siya makakabalik, ngunit marahil pagkatapos ng operasyon, mahahanap niyang muli ang kanyang sarili at, who knows, mahanap pa niya ang kanyang daan pabalik sa pag-ibig na naiwan niya. Ngunit sa ngayon kailangan niyang maging matatag. Siya ay kumanta, nagtrabaho, at naghanda para sa isang hinaharap kung saan ang kanyang hitsura ay maaaring bumalik sa kung ano ito noon, at kung saan siya ay maaaring magsimulang muli nang wala ang mga multo ng nakaraan. Talagang nagustuhan ng may-ari ng restaurant ang mga Tay at gustong marinig ang kanyang boses. Palagi niyang sinasabi na mayroon itong hindi kapani-paniwalang talento at nagsisisi na hanggang kalagitnaan na lamang ng Agosto siya magtatrabaho. Doon, gaya ng napagkasunduan sa simula, nagustuhan din ng mga customer ang kanyang mga presentasyon, ngunit sinubukan ng ilang tao na lumapit sa mga Tay na naging dahilan upang hindi siya komportable. Palagi niyang hinihiling sa host ng restaurant na protektahan siya mula sa mga taong ito at siniguro niyang personal itong pangalagaan na nagparamdam sa kanya na ligtas at protektado siya. Alam ng Tay na siya ay mapalad na makapagtrabaho sa isang lugar kung saan ang mga bagay ay ganoon, kalmado at magalang. Sa kanyang mga araw na walang pasok, gusto ng mga Tay na pumunta sa dalampasigan kung saan nag-iisa siyang mag-isa, naglalakad sa buhangin, palayo sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Nakasuot siya ng malapad na sombrero at puting belo na nakatakip sa kanyang mukha, na para bang ito ay isang paraan ng pagtatago sa mundo. Walang sino man sa lungsod ang nakakita sa kanya ng walang tabing iyon. Linggo-linggo nagpapadala rin si Thais ng maikling mensahe sa kanyang tiyahin na si Lais, na nagsasabing ayos lang siya at babalik din siya sa lalong madaling panahon. Alam niyang miss na siya ng kanyang tiyahin at nananabik siyang
makita siyang muli. Ngunit ayaw ng mga Tay na mahanap siya ng sinuman, kahit na si Augusto. Alam niyang nag-aalala at namimisa siya nito, ngunit ayaw niyang tumugon sa mga mensahe nito. Pakiramdam niya, kung kakausapin niya ito, mas matindi ang sakit na alalahanin ang lahat ng nangyari. Hinarangan niya ang mga numero ni na Augusto at Douglas, ang kanyang kaibigan noong bata pa, at nagpatuloy sa kanyang buhay sa layuning makatipid ng perang kailangan para sa kanyang operasyon. Kahit na sa lahat ng ito, ang mga Tay ay namamahala upang makatipid ng pera. Nakuha na niya ang halos kalahati ng halagang kailangan niya para sa operasyon, bagamat kailangan pa niyang harapin ang pang-araw-araw na gastusin. Alam niyang hindi kakailanganin ang dagdag na pera ni Augusto, maliban na lang kung hindi siya makapag-ipon ng sapat sa kanyang sarili. Nakatanggap din ang mga Tay ng ilang mensahe mula kay Douglas na nag-aalala tungkol sa kanyang pagkawala. Tinanong niya kung okay lang siya at nag-alok pa ng tulong pinansyal. Si Thais naman ay tumugon lamang sa pagsasabing ayos lang siya at hindi niya kailangan ng pera nito. Alam niyang kailangan niyang maging matatag at alagaan ang sarili. Samantala, pumunta si Thais sa doktor upang suriin ang pagbubuntis at masaya na malaman na maayos ang lahat sa sanggol. Gumaan ang pakiramdam niya, lalo na nang maramdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang katawan gaya ng inaakala niya na labis niyang ikinatuwa. Napangiti siya habang hinahaplos ang kanyang tiyan, nakaramdam ng malalim na koneksyon sa darating na anak. Tiniyak siya ng doktor, sinabing maayos ang lahat, at nadama ng Tay ang napakalaking kapayapaan nang marinig ito. Araw-araw, mas malakas ang pakiramdam niya at mas handa sa kung ano ang hinaharap. Samantala si Douglas, na natapos na ang kanyang serbisyo sa militar, ay gustong malaman ang higit pa tungkol sa mga problema na binanggit ng mga Tay sa kanyang mga mensahe. Naisipan niyang pumunta sa bahay ni Lais pagkadating niya mula sa kanyang biyahe. Ngunit pagdating sa istasyon ng tren, sinalubong siya ng isang malaking salo-salo na inihanda ng kanyang ina at iba pang mga kamag-anak. Kailangang maghintay ni Douglas hanggang sa maghiwa-hiwalay ang lahat ng mga panauhin bago siya makaalis at pumunta sa bahay ni Tita Lais. Ang kanyang ina, na curious, ay nagtanong tungkol sa kasintahan ni Douglas at siya ay natahimik sandali. Iniisip ang mga bagay na sinabi ni Tay, ngunit hindi niya alam ang lahat. Alam niya na hindi madali ang buhay ni Tay, ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Ang nangyari sa Tay ay nag-iwan ng labis na pag-aalala sa lahat. Noong bisperas ng bagong taon, nasunog ang bahay na kanyang tinitirhan. Nagsimula ang lahat dahil ang isang ina, nang umalis papuntang tindahan, ay iniwan ang kanyang 3 taong gulang na anak na mag-isa sa bahay. Ang bata, nang hindi nalalaman, ay nakakita ng posporo at nauwi sa gulo na nagresulta sa sunog. Ang mga Tay, na may malaking tapang, ay nagawang iligtas ang bata. Inilabas siya sa bintana habang kumalat ang apoy. Ngunit siya mismo ay nasugatan sa pagsabog ng isang silindro ng gas na nasa opisina. Sinabi ng mga tao kay Douglas, ang kaibigan ni Thais nung bata pa, na aalis siya para magpakasal. At iyon ang nalaman niya hanggang Disyembre. Pagkatapos noon ay hindi na dumarating ang kanyang mga mensahe. Nalungkot si Douglas at naisip na marahil ay masyadong masaya si Tay sa kanyang bagong kasal upang maalala ang kanyang mga kaibigan noong bata pa. Iniisip niya pa rin ba ako? Matapos marinig mula sa kanyang ina na umalis ang mga Tay upang magpakasal, pumunta si Douglas sa bahay ni Tia Lais, kung saan nakilala niya ito sa tindahan. She had her shopping bags, and when she saw him, she smiled, happy to see him again. Sayang na wala ka noong nangyari ang sunog, komento niya, at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Nagpapagaling si Tay, ngunit ang operasyon na kailangan niyang sumailalim ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Siya ay buntis at inirerekomenda ng psychologist na maghintay siya ng kaunti pa, ngunit hindi kinaya ng mga Tay ang pagkabalisa at takot. Sa bawat pagbisita ni Augusto ang kanyang kasintahan, hindi siya komportable sa sitwasyon, ngunit ayaw niyang tanggihan ito. Halos araw-araw siyang pumupunta, nagtatanong tungkol sa mga Tay, nag-aalala tungkol sa nangyari. Nang dumating si Douglas sa bahay ni Lais, iminungkahi ng kanyang tiyahin na magkape siya. Ngunit tumanggi siya at sa sandaling yon ay tumunog ang doorbell. Si Augusto iyon, ang kasintahang Tay. Si Tia Lais, nang buksan ang pinto, ay nagsabi sa malakas na tinig, "Tingnan mo, isang gwapong lalaki na may asul na mga mata. Sino ang makakalaban sa taong ganyan?" Pumasok si Augusto at ilang sandali pa
ay ipinakilala kay Douglas. Pagkatapos ay lumabas si Tia Lais upang basahin ang isang mensahe na ipinadala ng mga Thai. Nang mabasa ni Augusto ang mensahe, malungkot siyang napabuntong hininga at sinabi, "Kaya ikaw ang kaibigan ng aking asawa noong bata pa." Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya sinaktan ang mga Thai, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagpakita kung gaano siya nawala sa sitwasyon. Si Douglas dahil sa pasensya ay diretsyong nagtanong, "Paano mo siya pinakawalan? Tumakas ba siya sa kasal natin?" Sinubukan ni Augusto na ipaliwanag ang sarili, ngunit ayaw itong marinig ni Douglas sa pag-aakalang humihingi lamang siya ng tawad sa walang laman na paraan. Pagkatapos ay mabilis na nagpaalam si Douglas sa kanyang tiyahin at Augusto nang hindi nakipagkamay. Magkahalong galit at selos ang naramdaman ng binata. Hindi maintindihan kung paano ikinasal ang mga Thai kay Augusto. Hindi niya kailanman sinabi kay Thai kung gaano niya ito kamahal. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsabi na kung naging tapat siya noon, maaaring mag-iba ang mga pangyayari. Alam niyang hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa kanya, maging ang hitsura ni Thai. Ngayon kahit alam niyang may asawa na ito at naghihintay ng anak ng ibang lalaki, pakiramdam niya ay kailangan niya itong hanapin. Pagdating ni Douglas sa bahay, may isang bagay sa loob niya na nagsabing hindi siya maaaring sumuko sa mga Thai, anuman ang mga paghihirap. Nagpasya siyang hanapin ang kanyang mahal, kahit alam niyang may kasama itong ibang lalaki. Natitiyak na ngayon ni Douglas na ang kanyang damdamin para sa mga Thai ay hindi mawawala at na, kung may pagkakataon, kailangan niyang hanapin siya. Kahit may asawa na ito at may anak, alam niyang hindi siya makaka-move on nang hindi sumusubok. Nag-iisa si Thais at bagamat ayaw niyang aminin, talagang kailangan niya ng taong nasa tabi niya. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon pagdating ng panahon. Sa sandaling ito dapat magpakita ang isang tapat na kaibigan at magbigay ng suporta. Matiyagang naghihintay hanggang sa siya ay handa ng gumawa ng kanyang mga pagpili. Samantala, si Douglas ay nasa bahay, ginulo ng kanyang cellphone. Nag-i-scroll sa mga nakakatawang video ng kuting at iba pang viral video. Halos makalimutan na niya ang lahat ng may pumukaw sa kanyang atensyon sa video. Isang batang babae ang lumitaw sa screen na may belo na nakatakip sa kanyang mukha at may takip na nakatago sa kanyang noo. Si Douglas na curious ay pinindot ang button para panoorin ang buong video. Hindi pa rin alam kung sino ito hanggang sa sumara ang camera sa kanya. Nang mas malapitan niyang tingnan ay may hawak na microphone ang kanang kamay at may tinuturo ang hintuturo. Ang kilos na iyon ay isang bagay na nakita noon ni Douglas. Naintriga siya at nagpasya na ihinto ang video. Kinuha ang imahe at pinalaki ito upang makita ng mas mahusay. Nang gawin niya iyon, napansin niya ang isang maliit na birthmark na hugis, puso malapit sa leeg ng dalaga. Nagsimulang mawala ang pagdududa. Alam niyang Thai iyon. Ngunit nasaan siya? Ito ay isang malaking sorpresa. Nag-type siya ng pangalan ng video sa search engine at sa lalong madaling panahon, nakahanap ng higit pang impormasyon. Ang blogger ay nagsasalita tungkol sa isang party sa Start Club sa isang lungsod sa baybayin. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Douglas ang isang tiket para sa pinakamalapit na tren. Inimpake ang kanyang mga bag at sinabi sa kanyang mga magulang na nahanap siya ng isang kasamahan ng trabaho sa baybayin, kaya kailangan niyang umalis kaagad. Magbibiyahe ka ba nang hindi man lang nagbakasyon ng isang linggo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Magpapahinga po ako sa tabi ng dagat, Nay. It'll be good. Nakangiting sagot ni Douglas. Sa biyahe, ilang beses na pinanood ni Douglas ang video. Nagulat siya dahil ang mga Thai ay kumanta sa isang wikang hindi pa niya narinig noon. Ngunit gayunpaman, ang musika ay kahanga-hanga. Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay naghahatid ng hindi ka pani-paniwalang enerhiya at ang paraan ng pagpapakita niya sa sarili na natatakpan ng belo ang mukha ay nagpadagdag lamang ng misteryo. Nagniningning ang mga mata ni Thais. Nagliliwanag ng init at damdamin. Pagdating sa lungsod, dumiretso si Douglas sa Estrella de Oriente Restaurant kung saan naroon ang mga Thai. Sa website nakita niyang kumukuha sila ng mga waiter at maging mga taong walang karanasan. Nakita niya ang kanyang pagkakataon na maging malapit sa mga Thai doon. Mabilis na inihanda ni Douglas ang kanyang resume at ipinadala ito sa pamamagitan ng email. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tugon na nagsasabing magkakaroon siya ng panayam sa loob ng 2 oras.
Kinumpirma niya ito kaagad at nang hapon ding iyon, nakabihis na siya ng uniforme ng kanyang waiter, handa nang magsimula. Sinabi ng receptionist kay Douglas na sa ngayon siya ang mananagot sa paglilinis ng mga mesa. Bukas malalaman mo ang tungkol sa menu at inumin ng bar, paliwanag niya. Si Douglas, na masaya na maging malapit sa mga Thai, ay tinanggap ang gawain ng hindi nagrereklamo. Alam niya na pagdating ng panahon, mas marami siyang pagkakataon. Samantala, may mga sumayaw na lumapit sa kanya, pinupuri ang kanyang presensya. Finally, a normal guy to work with us, komento ng isa sa kanila. Hindi masyadong naintindihan ni Douglas ngunit wala siyang pakialam, mas interesado siyang maghintay sa pagdating ng mga Thai. Pagkatapos ng hindi ko inaasahan, lumitaw ang mga Thai sa restaurant, nakasuot ng uniforme at may dalang tray. Nagulat si Douglas na muntik na niyang mabitawan ang hawak niya. Nakita niya siya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Douglas, anong ginagawa mo dito? Bulalas niya, natutuwang makita siya. Ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Marahil ay naalala na ang kanyang mukha ay nakatago sa tabing. Thais, it's you. Bulalas ni Douglas at kasama iyon, mabilis na inilapag ang tray sa mesa. Tumakbo siya papunta sa kanya para yakapin siya. Ngunit malumanay itong tinanong, mag-ingat ka, huwag mong gawin ito ng mabilis. Ngumiti si Douglas at sumagot sa mahinang boses, okay lang Tay, nandito ako para sa'yo. Napansin niyang may kakaiba, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Higit sa lahat dahil sa maluwag na damit na suot ni Thais na nagtatago sa kanyang tiyan. Ano pa ba ang magagawa niya kundi ang tumayo doon sa tabi niya? Naghihintay na sa wakas ay magbukas siya tungkol sa nangyayari. Hindi makapaniwala si Douglas sa nagkataon. Kababalik lang niya mula sa hukbo at ngayon ay may mga Thai nagtatrabaho sa parehong lugar na katulad niya. Nagulat silang nagkita at nakakahawa ang ngiti ni Thais, ngunit hindi nagtagal ay gumawa siya ng kakaibang kahilingan. Please don't tell anyone I'm here, she said, her tone mysterious. Si Douglas, na curious at nag-aalala, ay sumagot, "Siyempre hindi ko sasabihin sa iyo, Thais. I'm very happy to see you again." Pakiramdam niya ay may higit pa doon, isang kwentong itinatago niya, at nagpasya siyang alamin kung ano ang nangyayari. Si Thais, sa kanyang kakaibang paraan at misteryosong tingin, ay tumingin sa kanya at sinabing, "Nagtatrabaho ako dito, kababalik mo lang, pero bakit ka nagtatago ng ganyan?" Determinado si Douglas na maunawaan. "Gusto ko lang malaman ang side mo, Ania." Determinadong marinig ang sasabihin nito. Then, she started to tell her story, na medyo malungkot at puno ng twists and turns. "Alam mo na ang buhay ay hindi madali, Douglas," simula ni Thais, na nagpapaliwanag tungkol sa sunog, sa kanyang kasal at sa pagbubuntis na nagpabago sa lahat para sa kanya. Nang matapos magsalita si Tay, tiningnan siya ni Douglas ng may pagmamahal. "Let me see your face," tanong niya, na may malumanay na ekspresyon. "Naaalala mo ba noong ikaw ay nagkaroon ng bulutong tubig noong ika-6 na baitang? Sa paaralan, lahat kayo ay natatakpan ng mga batik-batik at gayon paman ay maganda ka. Nalampasan mo ito. Wala nang saysay na itago ang iyong mukha ngayon, Thais." Saglit siyang nag-alinlangan bago ngumiti ng nahihiya at tinanggal ang saplot at cap na nakatakip sa mukha niya. Sa pagtataka ni Douglas, mas maganda pa ang Thai kaysa sa inaakala niya, ngunit napagtanto niyang may nagbago. Malungkot na tumingin sa kanya si Thais. "Hindi, Douglas. Mas malala ngayon. Akala ko okay na ako pero hindi pala," she said, her voice breaking. Sinubukan siyang aliwin ni Douglas. "You were incredible and you still are. You don't need to hide your beauty. It's just part of your character on stage, right? You always had this mystery." Ngumiti si Thais, ngunit ang ngiti ay napuno ng magkahalong damdamin. "Oo, tama ka, Douglas. Pero sa ngayon kailangan ko munang magtago. Magpaplastikan ako at susubukan kong mabawi ang aking hitsura. Ngunit kailangan ko munang mag-ipon ng pera at maghintay sa pagsilang ng aking sanggol." Paliwanag ni Thais na may pag-asa na tingin. Si Douglas na nag-aalala ay nag-alok. "Tatanggap ka ba ng tulong mula sa akin, Tay? Maaari kitang bigyan ng pera kung kailangan mo ito." Tumingin siya sa kanya na may pasasalamat ng ngiti. "I would be very happy, Douglas. Pero hindi naman masyado, please." Saglit silang nagkatinginan at pagkatapos na may kusang pagkumpas, magkahawak kamay sila gaya noong mga bata pa sila. Para bang walang oras na lumipas at sa sandaling iyon, naramdaman ni Douglas na
Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pakikipagkaibigan niya kay Ty ay ganoon pa rin. Simple lang ang bahay na tinitirhan ng mga Thai, ngunit para kay Douglas para itong tahanan. He saw her as the same Thais as before, ang maganda at mapangakit na babae na hinahangaan ng lahat. Ngunit ang totoo ay walang ibang makatingin sa kanya maliban kay Douglas nang hindi naaawa. Ang kanyang hitsura ay nagbago pagkatapos ng sunog at hindi maitago ng mga tao ang kanilang pagkagulat at takot nang makita siya. Pero iba ang nakita ni Douglas. Nakita niya siya bilang mga Thai na palagi niyang ginagawa at para sa kanya, maganda pa rin siya gaya noong araw na umalis siya para sa hukbo. Siya lang ang nakakaalam kung gaano siya ka-espesyal. Sa kanya, maaari siyang maging kanyang sarili nang walang maskara o inaasahan. Isang kaibigan lamang. "Hey Thais," tanong ni Douglas, "bakit hindi lumalaki ang tiyan mo? Akala ko buntis ka." Nakahiga sila sa kama, nakatingin sa kisame, nagre-relax na magkasama pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay. Ngumiti si Thais at sumagot, "Narito ang aking sanggol. Ngunit alam namin na hindi pa namin maaaring ipaalam sa sino man. Kailangan kong umalis sa aking trabaho sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, mauuwi sa entablado ang sanggol." Natawa siya, pilit na pinapakalma ang tensyonado na kapaligiran. "Tingnan mo, kung gusto mo kamustahin mo pa ang baby ko." Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at nang hawakan ito ni Douglas, isang maliit na panginginig ang dumaan sa kanya. Ngumiti siya at bumulong, "Hi Tito Douglas." Sabay silang nagtawanan at sa sandaling iyon, tila perpekto ang lahat na para bang huminto ang oras upang bigyan sila ng sandali ng kapayapaan. Si Douglas ay nagniningning sa kagalakan nang makita niya ang mga Thai at nang hindi nag-iisip ng 2 beses lumapit siya sa kanya at marahang hinalikan ang kanyang tiyan. Pagkatapos, sa isang malambing na kilos, hinawakan niya ang mga daliri nito at inilapat ang mga labi nito sa labi niya. Tumayo si Thais, nagulat, nang hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Sinusubukang intindihin ang biglaang kilos na yon. Malumanay ng ngiti ang isinagot ni Douglas, "Matagal ko nang gustong gawin ito dahil mahal kita." Nagulat siya sa sinabi nito at bumangon siya mula sa kama. Puno ng pagkalito at takot ang kanyang mga mata. "Anong nangyari?" Tumayo rin si Douglas na nag-aalala. "Sa tingin ko ang aking tubig ay nabasag," sabi ni Thais, na nakaramdam ng biglaang sakit. Siya ay natatakot, hindi alam kung ano ang eksaktong gagawin. "Calm down Thais, dadalhin na kita sa klinik." Mabilis na sabi ni Douglas sabay hawak sa kamay niya at inalalayan siya palabas. "Ibigay mo sa akin ang address." Habang tumatakbo, papunta sa klinika, napaungol si Ty sa sakit at mahigpit siyang hinawakan ni Douglas, sinusubukang patatagin siya. Pagdating nila, dinala siya ng mga nurse sa kanyang silid at naiwan si Douglas na may mga papeles, sinusubukang mag-concentrate habang siya ay inaasikaso. "Nag-organize ka ba ng joint birth?" tanong ng nurse kay Douglas na kinakabahan, tumango lang. "Oo," sabi niya, hindi talaga alam kung ano ang nangyayari at agad na kinuha upang magpalit ng kanyang damit. Binigyan siya ng kompletong unipormeng medikal, pantalon, bota, sombrero, maskara at guwantes. Nang ihatid siya sa delivery room, tila isang malayong panaginip ang lahat. Alam niyang nandyan siya para sa kanya at iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa delivery room, kitang-kita ang sakit ni Ty. Ngunit nang makita niya si Douglas, sinubukan niyang ngumiti. Kahit na lumuluha at nasasaktan, "Hindi ko gustong gawin iyon," sabi niya. "Ayaw kong saktan ang sanggol." Natakot siya, ngunit naroon siya, hawak ang kanyang kamay. Nagsasalita ng malambot, nakapagpapatibay ng mga salita. "I'll be here with you, Thais. Kahit anong mangyari, magkasama tayo." Bahagyang umiyak si Thais, ngunit sa lakas ng mga salita ni Douglas, medyo napatahimik siya. Magkasama sila at tila sapat na iyon. Pagkatapos ng tila walang hanggan, binigyan ng nurse si Thais ng isang sanggol sa kanyang mga bisig at nang may ngiti sinabi, "Binabati kita, tatay." Napatingin si Douglas sa maliit na nilalang sa kanyang mga kamay. Puno ng emosyon ang kanyang puso. "Napakaganda," sabi niya, na nakangiti kay Thais na pagod ngunit masaya. "Are you okay?" tanong niya habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sa kabila ng lahat. At silang tatlo ay nagkaisa sa mahiwagang sandaling iyon. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagkabigla sa iyo, ngunit doon, kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig,
Nadama ni Douglas na sa wakas ay tama na ang lahat. Samantala, ang Magnolia Restaurant ay inihahanda para sa isang malaking kaganapan, ang piging sa kasal ni na Augusto at Maria. Si Maria na may ngiti sa kanyang mukha ay labis na nasisiyahan sa paghahanda. Ang restaurant ay maganda at lahat ay ginagawa upang gawin itong isang di malilimutang gabi. Ang mga mesa ay perpektong nakaayos at ang dekorasyon na may mga sariwang bulaklak at pinong tela ay nabighani sa lahat ng naroroon. Ipinagmamalaki ni Maria ang party na nangyayari, ngunit sa kaibuturan, hindi niya makalimutan ang nakaraan at ang masasakit na alaala na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Bumalik siya sa banyo para maghanda ng kaunti, nagpulbo ng mukha at nag-ayos ng damit. Habang nakatingin siya sa salamin, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari noong isang taon. Naalala niya ang dating manugang ni Augusto at kung paano ito tila tumakas sa kanyang kasal. Siguro dapat ko itong ginawa ng mas maaga, sa isip ni Maria, ngunit hindi nagtagal ay kumalma. Ang mahalaga para sa kanya ay nasa tamang landas na ang kanyang buhay. Si Augusto ay nakipaghiwalay at ngayon ay kasama ang babaeng laging gusto ni Maria. Para sa kanya si Maria, tila naging maayos ang lahat hanggang sa may nangyaring hindi na siya makapagsalita. Sa pagdaan ni Maria sa kusina, narinig niya ang isang matamis at pamilyar na himig na nagpatigil sa kanya. Ang musika ay lumutang sa hangin, malambot at makalangit na parang isang anghel na kumakanta. Ang tinig ay dalisay at kaakit-akit at lumapit si Maria na iintriga. Nang tumingin siya sa entablado, laking gulat niya nang makita ang mga awit. Ito ay ang kanyang ex-daughter-in-law. Tahimik lang ang restaurant room habang kumakanta siya at nang matapos siya, nagpalakpakan ang audience. Hindi makapaniwala si Maria. Si Thais, ang kanyang dating manugang na babae, ay naroon, kumakanta ng kanyang puso at siya ay mukhang isang tunay na bituin. Pagkatapos ng pagtatanghal, bumaba ang mga Thai mula sa entablado at nilapitan si Augusto na halatang nagulat. "Salamat sa regalo," sabi ni Thais na may matamis na ngiti bago bumaling kay Douglas na may hawak na isang bata sa kanyang mga bisig. "Ito ang asawa ko, Douglas," paliwanag ni Thais at tumingin si Augusto sa kanila hindi komportable. "Gusto mo bang manatili at magdiwang kasama natin?" Ngunit ngumiti si Thais at sumagot, "Huwag ngayon, Augusto. Kailangan na nating umalis. Ngunit ikinagagalak kitang makita." Lumabas sila ng restaurant na iwan si Augusto na nag-iisip. Ano ang nangyari? Paanong ang mga Thai at ang kanyang pamilya ay ibang-iba na ngayon sa naalala niya? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel.